Pang-apat sa Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Numbers chapter 9. Verses 15 hanggang 23 ang ating babasahin. In Numbers chapter 9, verses 15 to 23. Dito ang sabi ng salita ng Diyos. Nang araw na ang tabernakulo ay itayo, tinakpan ng ulap ang tabernakulo. Sa makatupid ay ang tabernakulo na matutuo. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinaumagahan. Iyon ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy. Gayon ito nagpatuloy. Iyon ay tinatakpan ng ulap kapag araw at ng anyong apoy kapag gabi. Tuwing ang ulap ay pumapaitaas mula sa ibabaw ng holda, lalakbay ang mga anak ng Israel at sa dakong pigilan ng ulap ay doon tumipigil ang mga anak ng Israel. Verse 18. Sa utos ng Panginoon ay naglalakbay ang mga anak ng Israel. At sa utos ng Panginoon ay tumipigil sila. Gaano katagal ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo ay siya nilang itinitigil sa pangko. Kahit ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo ng maraming araw, sinusunod ng mga anak ng Israel ang bilin ng Panginoon at hindi sila naglalakbay. Verse 20. At kung minsan ay nananatili ng ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, at ayon sa utos ng Panginoon ay nananatili sila sa mga tolda, at ayon sa utos ng Panginoon ay naglalakbay sila. Kung minsan ang ulap ay nananatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan. Pag ang ulap ay pumaitaas sa kinaumagahan ay naglalakbay sila. Paging araw o gabi, kapag ang ulap ay pumaitaas, ay naglalakbay sila. Verse 22. Paging 2 araw o 1 buwan, o mas mahabang panahon na nakapigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na nananatili doon, ay nananatili ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglalakbay. Subalit kapag pumaitaas, ay naglalakbay sila. Verse 23. Sa utos ng Panginoon ay nagkakampo sila. At sa utos ng Panginoon ay naglalakbay sila. Kanilang sinunod ang bilin ng Panginoon, ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. So naman natin ang ating mga Bible sa John chapter 8, verse 12. Yan ang ating key text, yung ating talata na pag-aaralan. Sa John chapter 8, verse 12. Sabay-sabay natin, basahin. Yan. John chapter 8, verse 12. Begin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Salamat sa pagkabasa. Ating paksa na pag-aaralan ay lights that gives life. And lights that gives life. Ilaw at bibigay buhay. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng direksyon sa kanilang buhay. Yan ang katotohanan. At dahil sa tayo madalas, ang hinigman natin o hindi, lagi tayong nakatutok sa ating mga gadgets, sa ating mga cellphone, lagi nakabukas tayo sa ating Facebook account or anything, or
ibang platform or ibang social media na account, pwede Instagram or TikTok. Sa mga yan, meron tayong mga napapanood, mga short videos na merong mga na-encounter tayo, mga nakikita tayo, mga tila mga coaches, mga vloggers, na nagbibigay sila ng mga magagandang advices, mga principle pagdating sa buhay. I'm not saying na masama lahat yun. May mga magagandang mga ipinupunto sila. Merong mga magagandang values sila na naibibigay sa atin. Kaya minsan, even tayo ng mga Kristiyano, ay napapasunod sa mga sinasabi ng mga ito sa social media. At ang iba naman, nagsisikap na pakasan yung kanilang kapigatan na dinadala sa buhay. Yung kanilang mga struggles in life, kanilang mga problema, kanilang mga is. Gagawin nila, tatakasan nila yan sa pamamagitan ng mga bagay dito sa sanlibutan. At masasabi natin na yan ay parating liwanag. Kahit sa lahat pa ng ito na tila liwanag na iniaalok sa atin ng sanlibutan, katotohanan, marami pa rin tao ang nananatiling sala sa loob. Marami pa rin tao ang nananatiling wala, empty, inside. Wala, pakiramdam nila, kapos sila, salat sila, wala yung kanilang damdaman, kanilang puso. Sila ay mga ligaw, sila ay mga walang direksyon sa kanilang ay. Kahit na mga mananampalataya, minsan, sila ay para bang lumalakad di sa tunay na liwanag, kundi nagsisilakan sa kaniliwan. Ang aking punto is, ni Kristiyano, kilala niya si Kristo, alam niya ang patungkol kay Kristo, alam niya ang gospel, alam niya ang mga ginawa ni Kristo nung siya ay naparito, but still, may Kristiyano na madaling ma-distract sa galaw ng sanlibutan. I mean, doon sa mga makabundong bagay. Doon sa mga makalaman na mga pagnanasa. Tulad ng ano? Tulad ng pagbuhay, let's say, ng immoral. Kaya ang galaw talaga ng sanlibutan. Na ang tao'y galit, sakim, greed, pagdating sa salapi, ang pagmamalaki o pagmamataas, yung inggit, yung galit, yung katamaran, yung addiction sa mga entertainment, yung pagkaguto sa kapangyarihan, hindi mo pagiging tapat para sa iyong sariling
kapakinabangan. Mo madalas sa ating ng mga Kristiyano, nakakalimutan natin na ang tunay na direksyon ay makikita mo lang kay Jesucristo. Ulitin ko, nakakalungkot kahit sa ating mga mananampalataya, nakakalimutan natin madalas na ang tamang ahakil, tamang direksyon, nakikita lamang natin sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga, sa kalagitnaan o sa gitna ng madilim na sanlibutan na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag, nagsalita. Anong sabi niya sa verse 12 na ating text na pinag-aaralan? Ano sabi niya? I am the light of the world. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. And again, ang salitang ito ay pahayag o deklarasyon ng ating Panginoong Yesus kung sino siya. Deklarasyon na siya ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, ang konteksto o yung setting, background ng pinag-aaralan natin na text, ito nangyari noong panahon ng pista ng mga tabernakulo sa Jerusalem. At mas nakita natin yun kanina sa ating scripture reading, di ba? Nabinasa sa Numbers chapter 9, verse 15 and verse 23. Ang ganap ng panahon na ito, merong mga malalaking lampara, malalaking ilawan, kung saan kanila iyong sinisilbihan, iniilawan doon sa templo. Yung mga tao, kapag nabuksan na yon, yung mga tao, yung mga ang Israel, kapag nakita nila yon, nangyari yon, naaalala nila yung nangyari sa kasaysayan. Naaalala nila kung paano sila ginabayan ng Diyos doon sa ilang, doon sa disyerto, doon sa wilderness. No? Yun ang kanilang naaalala, yung ulap at yung apoy. Ulap sa tanghali, no, sa araw, at apoy sa gabi. Yung ulap, yun yung lumilimlim sa kanila. Kasi pag sa disyerto, napakainit eh. Kaya yung ulap, yun ang parang proteksyon nila sa matinding sa init, sa araw. At pag gabi naman, yun ang yung apoy sa gabi, yun ang kanilang nagiging liwanag. Kaya ito yung pinaka-context, yung setting na makikita natin dito sa ating pinag-aaralan. O mismo sa templo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita ng salitang ito. I am the light of the world. At yan ay matapang yung ipinahayag. Hindi makikita natin sa John chapter 8 verse 20. John chapter 8 verse 20 na sinabi niya ang mga salitang ito sa kapangyaman habang nagtuturo siya sa templo. Sabi niya yan. Sabing Kristo sa ating key text na siya ang tunay at dakilang liwanag na tumabay sa kanyang bayan. When yun, si Kristo ang tunay at dakilang liwanag na lumalagay, tumabay sa kanyang bayan. Kahit yung panahon ng pagkipan. Yun ang kanyang sinubod. Yun ang kanyang sinasabi dito.
Alam natin na ang sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman. Was filled in darkness. Pag sinabi mong puspos ng kadiliman ng sanlibutan na yan ay kadiliman ng kasalanan, kadiliman ng kasamaan, kadiliman ng kamangmangan, kadiliman ng kamatayan espiritual. Yan ang ibig sabihin ng ang sanlibutan ay napakasama o napakadilim. Ngunit si Kristo ay naparito bilang ano? Bilang liwanag, bilang tunay na liwanag. Hindi lang siya basta nagbigay ng ilaw, nagbigay ng liwanag, kundi siya mismo ang ilaw ng sanlibutan na ito. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, unang punto natin, the source of light. The source of light. Ang pinagmulan ng liwanag. Sa scripture, sa salita ng Diyos, sa Biblia, ang liwanag o light, yan ay nagsisimbolo o nagsisimbolize ng kabanalan ng Diyos. So again, light is a symbol of God's holiness. Ilang kabanalan ng Diyos, kundi maging katotohanan ng Diyos. God's truth. Hindi lang God's holiness, hindi lang God's truth, even God's purity. Kalinisan, pagiging pure. Yan ang liwanag. Pero pa isa hindi lang ang Diyos ay banal, hindi lang Diyos ang katotohanan, ang Diyos ay malinis. Pero pa isa, ang Diyos ang liwanag ay nagsisimbolo ng kanyang kalwalhatian. His glory. God's glory. Again, God's holiness, God's truth, God's purity, God's glory. Bible sa plat ng 1 John chapter 1. Sa 1 John chapter 1 verse 5, ganito ang sabi, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Pagka sinabing ang Diyos ang liwanag, salitang liwanag o light, alam mo na kung ano ang sinisimbolize niya. Now, balik ka sa text natin. So, John chapter 8, verse 12. Sabi ni Kristo, I am the light of the world. Hindi niya sinabi dyan, I am a light. Okay? Pinagalog, hindi niya sinabi na ako ay liwanag. Salitang I. Hindi niya sinabing ako ay liwanag. Kundi ang sinabi niya diyan, ako ang liwanag. I am the light. Yun ang sabi ni Christ. Ibig sabihin nun, siya ang tanging tunay na liwanag sa malilim na sanlibutan. Nag-iisa na. Siya ang nag-iisang tunay na liwanag sa sanlibutan niya. Kaya pagka nag-aaral ka ng theology, pagka nabasa mo yung light, tapos naka-capital letter, yung salita, yung letter L, ang pinapertain nun, o ang pinatutong pala nun, ang tinuturo nun, si Christ, si Kristo, siya ating Panginoon. So again, hindi I am a light. Instead, sinabi ni Christ, I am the light. Naalala ninyo si John the Baptist. John the Baptist, tinawag siya na burning and shining light.
Siya yung nagliliyab at kumikinang na liwanag. Yun ang sabi sa kanya as a scripture. At makikita natin yun sa John chapter 5, verse 35. John chapter 5, verse 35. Dito sabi, siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at ninais ninyo kayong magalak sumandali sa kanyang liwanag. Kasi si John the Baptist, yes, siya, ang paglalarawan sa kanya, siya yung ilawang nagniningas at lumiliwanag, shining lights. John the Baptist ay isa lamang sa pero ng tunay na liwanag. God's message ang mag-prepare ng daan para kay Kristo. O yung salitang forerunner, lamang itong si John the Baptist. So, ibig sabihin yan, tanging si Kristo lamang ang siyang makapag-aalis ng kadiliman yan sa iyong puso. Kadiliman dito sa ating puso at si Kristo ang tanging makapagbibigay lamang ng tunay na liwanag sa iyo. Wala nang iba. Kaya malinaw doon eh. Inais din nyo kayong magbagalak sumandali sa kanyang liwanag mag-expire. Pero yung kay Christ never. Ever. Kaya tayo walay kay Kristo. Tayo ay wala kay Kristo. Walang kaligtasan para sa ating mga kasalanan. Sa marami nating mga kasalanan. Apart from Christ, there is no deliverance from sin. Kung tayo walay kay Kristo, hindi natin kilala ang tagapagligtas. Walang direksyon ng ating buhay. Hindi natin maiintindihan ang buhay. Wala si Kristo. At kung wala si Kristo, wala tayong kapayapaan sa Diyos. Galit ang Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. May punishment, may kaparusahan, may paghatol. Ngunit dahil si Kristo ay nahandog minsan pagpakailanman, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Wala si Kristo. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Apart from Christ, there is no hope for eternity. Para daw yung araw, ba yung araw, nagbibigay siya ng liwanag sa sanlibutan. Ngayon, si Kristo, para sa atin, siya ang nagbibigay ng liwanag saan? Sa ating puso. Sa ating mga kaluluwa. Kaya kung wala ang araw, ang sanlibutan, magiging madilim. Wala si Kristo. Para sa atin, mga tao, mga mananampalataya, ang tao, tayo, ay mananatili, kulang, spiritual. Without Christ, people remain spiritually blind. Ngunit dito sa ating pag-aaral, ang pinakamalagang dapat na makapanim sa ating kaisipan o lubos nating unawaan na ito. Ang liwanag na ito, sinasabi ko si Kristo, ang liwanag na ito
ay mas lalong kuminang o nagdinig ang liwanag sa krus ng Kalbaryo. Kung yan, ang liwanag na ito ay lalong kuminang nagdinig doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinasok ni Yesu Kristo ang pinakamadilim, ang madilim na kadiliman natin ng mga makasalanan. Si Kristo na walang kasalanan, si Kristo na walang kasalanan, na anak ng Diyos, ang nagdusa, ang naghirap sa galit o bukod ng Diyos laban sa ating mga kasalanan para tayo na mga makasalanan matanggap ang kapatawaran. Ang kanyang dugo, Kristo ang yung kanyang dugo ay pumanap doon sa krus na Kalbaryo. Nasa gayon tayo ay magkaroon o makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Habang si Kristo ay napapayubay doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Napalot ng kadiliman doon sa Jerusalem. Ibig sabihin lamang nun, si Yesu Kristo nagpasan, nagdala ng hatol na dapat sanay sa iyo at sa akin, pero pinasan ng lahat ng ito. Pinagdusahan ng lahat ng ito. Kaya nga, yun yung sinasabi sa Apostles' Creed. He descended into hell, sabi. Yun yung malaking ng pagdurusa na dinanas ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo buhat sa mga patay ay naging ating tunay panang na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito sa ating sermon, napakalaga na lumapit tayo kay Yesu Kristo. Huwag ka lang basta ma-impress. Huwag ka lang basta ganda, hanga-hanga, yung ginawa sa akin ng Kristo. Huwag lang ganun. Huwag lang sana ganun ang impression mo sa Kanya. Lumapit ka kay Kristo. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Kanya. Ngayong tagapagligtas, magtiwala ka sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kasi may mga tao na kilala siya. Kilala ang patungkol sa liwanag. Alam niya na siya ang liwanag ng sanlibutan ito, pero siya ay nananatili sa dilim. At kapag ikaw ay nanatili sa dilim, ibig sabihin, hindi ka lumapit kay Kristo, hindi ka nanampalataya sa Kanya, yung kaluluwa mo. Kaya ang panawagan sa ating Diyos, lumapit ka kay Kristo. Palataya ka sa Kanya lamang. Lapit mo. Susunod ka sa Kanya. You need to follow Christ. Follow Him. Parang yung kanyang bayan, di ba? Sumusunod sila sa instruction. Sabihin, sumusunod ang Israel. Step by step. Doon sa cloud, doon sa ulam, at doon sa
apoy, sa fire. Eh sa atin, ang mga mananampalataya, we must follow Him. We must follow Christ sa ating buhay araw-araw. Pastor, papaano ko gagawin yung masunod ko siya? Ito sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Araw-araw. Let me ask you, araw-araw ba natin binabasa ang salita ng Diyos? And then, nasupungan mo ang liwanag, sinusunod mo ang liwanag, sama sa pagsunod na ito sa liwanag ay ibabahagi ko ang liwanag. I-share mo yung light. I-share mo si Christ. Kasi, hindi ang church ang source ng light. Again, hindi ang iglesia ang pinagmulan ng liwanag. Si Kristo lang. Kaya ikaw mismo, ibabahagi, i-share mo sa mga tao ang ebanghelyo na naunawaan mo sa salita ng Diyos. Na natanggap mo sa pamamagitan ng pakikinig at pangangaral ng ebanghelyo. Ay tinawag para ibahagi ang liwanag na ito sa sanlibutan. Paano, Pastor? Actually, pwede mong maibahagi liwanag na ilan sa iba sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Na ikaw ay mabubuhay ng maayos, ng parangal, ng mabuti, may malasakit sa kapwa, ng may katwiran, ng may kapanalan. Ikaw ay namumuhay sa katotohanan, na ikaw ay mayroong mabuting patutuo sa iyong kapwa. Mabuting patutuo sa eskwelahan, mabuting patutuo sa iyong trabaho, mabuting patutuo sa loob ng iyong pamilya. Nakikita yung change ng tao. Nakikita sa atin yung pagbabago at unti-unti iyon. Hindi automatic yun. Unti-unti tayong binabago ni Kristo at nakikita ng mga unbelievers sa ating paligid. Paano tayo binabago sa araw? Sa pamamagitan nun. Papakagin ang iwan. Nasabi ni Christ, di ba? Naalala niyo pinag-aaralan natin? Nakaraan. Sa Matthew chapter 5, verse 14, tapos 16. Ano sabi niya doon? We are the light of the world. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tapos sa verse 16, ano sabi niya doon? Let your light so shine before men. Pagpaliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Paano yon? Yun, mga pinanggit natin. Let us note. Malaki ito. Hindi ka makikiliwan sa sarili mo. Kaya ka nagdiliwan kasi si Kristo nasa iyo. What yun? We do not shine by ourselves, but by Christ in us. Malawa sa ating pag-aaral. The result of light. Ang resulta ng liwanag. Balik tayo sa ating key text na John chapter 8, verse 12. Sabi ni Christ,
Yung salita doon na, he that followeth me shall not walk in darkness. Yung salitang followeth, ang ibig din niyan sabihin ay believing. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman lalakad. Ibig din sabihin, ikay nagsisisi ng iyong kasalanan. Ang nagsisi ng kasalanan ay hindi kailanman lalakad sa kanila. Ibig din niyang sabihin, sinusunod natin ang kanyang salita. Ang sumusunod sa kanyang salita ay hindi kailanman lalakad sa liwanag, sa kadilig. Ibig din sabihin, ibinibigay mo ang iyong buong buhay kay Kristo. Kaya ang binigay niya ang kanyang sarili kay Kristo, hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Yan ang ibig sabihin. Kaya tayo, sila na sumusunod kay Kristo, ang sumusunod sa akin, sabi ni Christ, ay hindi kailanman lalakad sa kanila. Yan, gusto nating linawin yan. Yung salita na yan. Likasin yan, ibig sabihin na tayo ay perfect na. Para bang sinasabi mo,